Sa pusod ng kabundukang napapalibutan ng kasukalan ay matatagpuan ang baryo ng Santa Lucia. Isang tahimik na pamayanan na tila naliligaw sa panahon. Sa bayang ito ay nananalig ang mga tao sa agimat, orasyon at sa kapangyarihang taglay ng mga antingero. Sa lugar kung saan ang dilim ay hindi basta-bastang gabi, kundi isang nilalang na naghihintay ng pagkakamali. Dito nagsimula ang kwento ng dalawang lalaking pinagtagpo ng paniniwala at panganib. Si Gaspar de Maculangan ay anak ng isang kilalang albularyo at antingero sa bayan ng Lukban. Lumaki siyang tahimik, mapagmasid, at laging may bitbit na kwaderno ng mga orasyon na minana pa niya sa kanyang yumaong ama. Bihasa siya sa pagdidikit ng tapal, pag-ukit ng agimat, at pagbigkas ng mga panalangin tinatawag na dasal panira. Lumisan siya sa kanilang lugar at nanirahan sa Santa Lucia upang lisanin ang anino ng kanyang ama at hanapin ang sarili niyang landas. Samantalang, si Benito alias Ben Laderas ay isang ulilang batang inampon ng isang mangangahoy sa Santa Lucia. Maaga siyang natutong mawak ng sundang at matuto sa mga alamat ng kagubatan. Nang mamatay ang kanyang amain dahil sa isang bangungot na iniuugnay sa batibat, ay nagsimula siyang mag-aral ng lihim na karunungan. Una sa pagsubok at sunod sa paghihiganti. Nagtagpo ang landas ni Gaspar at Ben sa isang pagpupulong ng mga lihim na tagapangalaga ng baryo, kung saan sila ay parehong itinuring na bantay ng kasukalan. Hindi man magkasundo agad, ay hinubog sila ng iisang layunin, ang protektahan ang bayan mula sa mga nilalang ng dilim. Sa pagitan ng dugong tumagas at panalangin ibinulong, doon isinilang ang isang pagkakaibigang mas matibay pa sa anting-anting. Mabigat ang simoy ng hangin ng gabing yun. Ang kasukalan ng Santa Lucia ay tila naglalaway sa katahimikang hindi likas sa gabi. Walang huni ng uwak at walang kaluskos ng mga hayop. Tila lahat ay nagkubli. Sa lilim ng punong yakal at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan ay naglalakad si Gaspar. Suot ang itim na balabal na may burda ng sinaunang mga simbolo, ay taglay niya sa kanyang dibdib ang anting ng San Ignacio. Isang bilog na tansong may ukit na mata at itinali sa balat ng ahas na pinutuyo sa dasal. Sa kanyang kanang kamay ay isang pamalo na yari sa kahoy ng bagawak morado na ipinangako sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. May usok na bumubuga mula sa dulo nito at tila usok ng insensong tumutuntun sa galaw ng di nakikitang kalaban. May mga bakas ng paa sa putikan, malalalim at mabigat, pabugso-bugso ang ayos. Hindi paa ng tao, kundi ng nilalang na may ibang balakid sa daan. Sa di kalayuan ay may apoy, maliit at nangungusap. Nilapitan ito ni Gaspar at sa kanya napansin ang isang katawan na nakahandusay, duguan, ngunit humihinga pa. Isa itong lalaking may hawak na pugot ng ulo ng aswang at ang dugo'y kumukulo pa sa kanyang kamay. Ang mga ugat sa kanyang liig ay tila sasabog sa puwersa ng galit at takot. Napalingon ng lalaki at itinutok ang kanyang sundang kay Gaspar. Sino ka? Hindi kita kilala. Saad ni Ben. Hinahabol ang kanyang hininga. Hindi mo rin kailangan. Hindi sa ngayon. Sagot ni Gaspar na malamig ang tinig. May sumipol na hangin, walang babala at isang anino ang lumundag mula sa sanga ng punong dapdap. Matulis ang mga kuko at mapula ang mga mata. Isang aswang na babae. Lumilipad sa lakas ng talon at nakabuka ang bibig na may naglalaway na mga pangil. Hinampas ito ni Gaspar gamit ang kanyang pamalo, kasabay ng sigaw ng isang sinaunang orasyon. Tama ng kidlat. Punitin mo ang dilim. Inarom!
Bumagsak ang halimaw, nangingisay at nalulusaw. Ang lupa sa paligid ay napuno ng amoy ng nabulok na karne. Hindi na muling nagtanong si Ben. Tumayo siya at dumampot ng isa pang sandata. Isang baston na may nakatuhog na mga ngipin ng baboy damo at tinapyas sa palad ng ermitanyo mula sa silangang burol. Ikinaway niya ito, saka pumosisyon sa kanan ni Gaspar. Mula sa kadiliman ay isa na namang anino ang sumalakay. Sunod-sunod, hindi isa, hindi dalawa, kundi 5. May mga pakpak, may paa ng kabayo at may huni ng sanggol habang lumalapit. Ang mga ito'y sabay-sabay na bumulusok sa kanila. Tumalon si Ben at umikot sa ere. Isang mabilis na sipa sa panga ng aswang ang nagpabagsak dito. Hinabol niya agad ng tadyak at pinasok ang dulo ng kanyang baston sa bibig nito. May sumirit na dugo, itim at nanlilimahit. Samantala, si Gaspar naman ay hindi gumagalaw. Nakapikit ang mga mata at tila nakikipag-usap sa hangin. Sa loob ng isang iglap ay bumigkas siya. "Liwanag ng langit! Gisingin ang lupa! Uslad!" Umangat mula sa lupa ang mga ugat ng punong kahoy. Lumapit sa mga paa ng mga nilalang at binalot ito. Ang mga aswang ay napahiyaw, hindi sa takot kundi sa hapdi. Isa-isang piniga ang kanilang katawan hanggang sa marinig ang tunog ng butong nagkabasag-basag. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. May isa pang halimaw na mas malaki, mas mabalasik at may pulang sungay at balat na parang balat ng kalabaw ang dumating. Ito ang kanilang pinuno. Ngunit bago pa ito makalapit ay biglang sumugod si Ben. Nakalutang ang kanyang katawan. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa bilis. Isang suntok sa sikmura, 2 tadyak sa tuhod at sabay hampas ng baston sa batok. Hindi natinag ang halimaw. Kaya't si Gaspar ay bumigkas ng huling dasal, malumanay at mababa. "Sumanib ka, Espiritu ng Liwanag, sa daluyan ng galit! Dakila!" Kumislap ang kanyang pamalo at naging gintong liwanag. Tinamaan niya ang halimaw sa dibdib. Napasigaw ito, isang ungol ng pagsuko. Natunaw ang laman nito, kasabay ng pagragasa ng mga alitaptap mula sa basag nitong katawan. Nang matapos ang labanan ay tahimik ang lahat. Wala nang gumagalaw. Ang mga bituin ay muling lumitaw. Si Ben ay umupo sa isang ugat. Hawak-hawak ang kanyang tagiliran. Duguan. Lumapit si Gaspar at iniabot ang kanyang panghilom. Isang telang binabad sa langis ng banaba at dasal ng Santigwas. Tinignan siya ni Ben ng matagal, saka tumango. Si Gaspar naman ay tumingin sa paligid, saka muling nagsalita. "Ang dami nila, at mas magiging marami pa." Napangiti si Ben, kahit may dugo sa kanyang labi. "Buti na lang, hindi lang ako mag-isa." Hindi pa sila nagpakilala noon. Ngunit sa katahimikan, pagkatapos ng kaguluhan, ay tila sapat na ang mga sugat, ang orasyon, at ang isang layunin upang sabihin na kaalyado nila ang bawat isa. Sa mga sumunod na gabi, ay sabay silang lumalaban, at sa mga kasunod na buwan, ay binigkas na ng mga tao sa Santa Lucia ang bagong tagapagligtas. Ang 2 antingero na nagmula sa magkaibang landas, ngunit pinag-isa ng iisang laban. Makalipas ang ilang linggo mula sa unang sabayang laban nila ni Ben, ay naging mas malapit ang ugnayan ni Gaspar at Pinito. Mula sa magkaibang pananaw at pamamaraan, ay natutunan nilang tanggapin ang isa't isa. Si Ben, ang tahimik at marahas. Si Gaspar ay ang matuwid at may disiplina. Magkaiba ang paniniwala, ngunit iisang layunin na bantayan ang Santa Lucia laban sa kadiliman ng gabi. Isang madaling araw, habang lumulubog pa lang ang buwan at humahalik na ang unang liwanag sa gilid ng kabundukan, ay naglakad si Gaspar mag-isa papasok sa kahuyan ng Inang Arawan. Isang tagong bahagi ng gubat na sinasabing isinumpa, sapagkat walang hayop o insekto roong namamalagi.
Yun daw ay isang lugar kung saan nabubura ang mga bakas ng oras. Tahimik ang paligid at maulap. May hamog na halos makapal na ulap sa lupa. Ang mga puno ay tila nakayuko at nagdaramdam. Kahit ang mga ugat ng damo ay parang ayaw magpaapak. Hindi niya alam kung bakit siya nandoon. Walang paanyaya at walang layunin. Tila may humila lamang sa kanya na isang bulong na hindi niya masyadong narinig, ngunit sinunod pa rin. Sa ilalim ng isang puno ng kalumpang na tuyo na ang mga sanga, ay may isang figura na nakaupo. Hindi niya agad ito namukhaan. Ang liwanag ng araw ay hindi pa abot ang lupang nilalakaran. Ngunit tila may sarili itong sinag. Malinaw ang hugis ng babae. Nakasuot ng puting sayang. Ang buhok ay mahabang umaagos hanggang sa baywang. At ang balat ay parang ginto na binasa ng ulan. Hindi siya gumalaw. Tila bahagi ng tanawin. Ngunit sa paglapit ni Gaspar ay tumingin ito sa kanya. At ang mga mata nito ay hindi katulad ng kayubanggi o itim, kundi bughaw na may bahid na berde, parang mata ng bayawak na lumalangoy sa ilog. Tumigil si Gaspar, ilang hakbang mula sa kanya. Hindi niya alam kung siya'y dapat lumapit o lumuhod. Hindi ito tao, hindi rin ito hayop. Wala siyang makuhang babala sa hangin, ngunit ramdam niyang hindi siya ligtas. "Nandito ka," bulong ng babae. Tila tinig ng hangin na dumaan sa pagitan ng tenga ni Gaspar. "Para akong dinala rito. Hindi ko alam kung bakit." Mahinang sagot ng binata. Ngumiti ang babae. Isang ngiting hindi nangangako ng saya, kundi ng hiwaga. Ang paligid ay unti-unting nabalot ng kakaibang amoy na halimuyak ng ilang-ilang, pinya at nasusunog na insenso. Ang lupa ay tila naging mas malambot at ang mga dahon ay naging mas makintab. "Hindi lahat ng dahilan ay kailangang malaman," wika ng babae habang pinipitas ang isang bulaklak na hindi doon tumubo. "Sino ka?" tanong ni Gaspar. Hindi ito sumagot. Sa halip ay tumayo siya at naglakad palapit. Ang kanyang mga paa ay hindi lumulubog sa damo, para siyang lumulutang. Nang marating si Gaspar, ay inilapit nito ang kanyang kamay sa dibdib ng binata, hindi upang hampasin o itulak, kundi upang damhin ang tibok ng puso. "Malakas, ngunit may lamat," saad ng diwata. Si Gaspar ay hindi makagalaw, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkausisa. Sa bawat paghinga ng babae ay parang may bahagi ng kanyang alaala ang nabubura. Ang mga sugat ng kanyang kabataan, ang pagpanaw ng kanyang ama, at ang mga gabi ng pagluha ay tila nawala lahat sa isang kisap mata. Wala pang isang minuto, ramdam niyang hindi na siya ang siya. "Anong ginagawa mo sa akin?" Tumingin sa kanya ang diwata. "Tinuturo ko sa iyo kung paanong makalimot." "Bakit kailangan kong makalimot?" "Dahil doon ka mas magiging marupok at sa pagkapinsala mo, ako'y makakapasok." Saka muling ngumiti ang dalaga na ngayon ay may bahid ng lambing na halos mapait. Hindi niya yon sinabi upang manakot. Ito ay isang paalala. Nagtataka si Gaspar kung bakit hindi siya tumatakbo. Wala siyang dalang anting-anting sa leeg. Iniwan niya ang kanyang pamalo at wala siyang proteksyon. Ngunit ni minsan ay hindi siya kinilabutan. Sa halip ay naramdaman niya ang kakaibang paghanga. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tumibok ang kanyang puso, hindi dahil sa kagustuhang ipaglaban ang liwanag, kundi dahil sa isang bagay na mas malapit sa paghahangad. Hindi alam ni Gaspar kung yun ba'y isang sumpa o isang grasya. Hindi niya alam kung ang kagandahan ng babae ay tunay o gawa-gawa lamang ng gubat. Ngunit sa mismong araw na yon, nang lumubog ang huling ulap at sumilip ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga dahon, ay naisip niyang hindi na yon mahalaga. Ang pagkatao ni Gaspar
ay isang haligi ng disiplina at kaalaman, ngunit sa mga titig ng diwatang ito, na walang pangalan at wala pang pinagmulan, ay nabiyak ang haliging yun. "Babalik ako bukas," mahinang bulong ni Gaspar. Ang diwata ay naglakad palayo at hindi lumingon, ngunit ang hangin ay nagsabi ng kanyang sagot. "Lagi naman kitang hinihintay." Habang si Gaspar ay lihim na bumabalik gabi-gabi sa lugar ng kanyang pakikipagkita sa hindi pa rin niya kilalang diwata, si Ben naman ay tahimik na nagbabantay sa mga bayang karatig ng kasukalan. Hindi niya alam ang kinahuhumalingan ng kaibigan at ayaw rin naman niyang manghimasok. Ngunit sa kanyang puso ay may hindi maipaliwanag na panawagan. Isang tila pangungusap ng kalikasan na dumarating tuwing hating gabi at nauuwi sa isang direksyon, ang madawag at maputik na daang tinatawag na matatanda na kalbaryo ng diwa. Isang gabi, habang maulap ang langit at walang liwanag ang buwan, ay sinundan ni Ben ang bulong ng hangin. Nagtuloy-tuloy siya sa ilalim ng mga balete at punong may ugat na parang galamay. Ang lamig ay sumusuot sa kanyang kalamnan, ngunit ang kanyang puso ay hindi kinakabahan. Hindi dahil siya'y matapang, kundi dahil sa loob-loob niya ay parang may naghihintay sa kanyang dulo ng landas. Sa gitna ng landas ay may ilog, at sa tabi ng ilog ay may isang nilalang. Nakaupo ito sa isang batong puti, habang ang mga paa ay nilalaro ang malamig na tubig. Suot nito ay isang bestidang gawa sa tila manipis na ulap, at ang kanyang buhok ay mahaba, kulay gabi, at may mga naliligaw na bulaklak ng ilang-ilang. Tumigil si Ben sa kanyang paglalakad, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Tila may puwersang hindi niya makontrol ang nag-udyok sa kanyang lumapit. Hindi siya nagsalita agad. Inobserbahan niya ang babae. Tila wala itong pakialam sa kanyang presensya, ngunit hindi rin ito nagtatago. Parang alam ng diwata na siya'y darating. Parang yon ang pinakahihintay niya sa buong gabi. Lumapit si Ben at bahagyang humakbang sa tubig na malamig at parang yelo. Napatingin ang babae, dahan-dahan at walang takot. Tila pamilyar ang ngiti nito. Ang mga mata niya ay hindi gaya ng sa tao. Itim na may bahid ng pilak at parang buwan na sumisilip sa gitna ng ulap. "Malayo ang nilakad mo," wika ng diwata na malamig at banayad. "Hindi ko alam kung bakit ako napadpad dito." Sagot ni Ben na halos hindi sigurado kung totoo ba ang nakikita niya. "May mga nilalang na dumarating kahit walang paanyaya." Bahagyang natahimik si Ben. Pinilit niyang hanapan ng anino ang nilalang, pero wala. Tinignan niya ang mga paa nito. Hindi nababasa ng tubig. Ang paligid ay nagsimulang mag-iba. Ang hangin ay nagkaroon ng huni na parang awit. Ang mga punong kahoy ay biglang yumuko. Ang mga damo ay sumasayaw na parabang may musika na sila lang ang nakaririnig. Ngunit si Ben ay hindi umatras. Tinignan niyang muli ang diwata. Ang balat nito ay parang sinag ng buwan na mapusyaw. Malamig tingnan, ngunit nakakaakit. Walang bahid ng kasamaan sa itsura nito, pero sa ilalim ng katahimikan ay naramdaman ni Ben na may misteryo na hindi basta-basta mababatid. "Anong pangalan mo?" tanong ni Ben. Ngunit ang diwata ay ngumiti lamang. Tumayo ito sa bato at lumapit sa kanya. Ang tubig na malamig ay biglang nag-init. Nang hawakan ng diwata ang kanyang kamay, ang paligid ay tila naglaho. Wala na ang ilog. Wala na ang gubat. Ang naroon na lamang ay si Ben at ang babae sa isang kalawakan ng kulay pilak at puti. "Wala akong pangalan. Ang pangalan ko ay ibinubulong lamang ng mga ligaw na puso," sagot ng diwata. Napakurap si Ben. Pakiramdam niya ay binabasa ng diwata ang kanyang isip.
Lahat ng ala-ala niya, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga sugat at ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid sa kamay ng mga engkanto ay tila isa-isang naaalis sa kanyang puso. Parang walang bigat. Parang kaya niyang ngumiting muli. Pero hindi siya dapat ngumiti. Hindi siya dapat maging kampante. Isa siyang antingero. Alam niya kung paano gumalaw ang dilim kapag ito ay nakasuot ng kagandahan. Pero sa gabing yun, ay wala siyang kalaban-laban. Hindi ko dapat nararamdaman ito. Mahina niyang wika. Ngunit nararamdaman mo. At ako rin. Lumapit pa ang diwata. Ang boses nito ay tila alon sa katahimikan na hindi malakas, ngunit mapilit. Nagtagal sila roon sa gitna ng ilog. Walang salita at walang galaw. Isang uri ng katahimikang hindi payapa, kundi mapanganib na parang bagyong papalapit. Ngunit ang puso ni Ben ay bumigay. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon, mula nang tumanggap siya ng sugat mula sa isang pugot na aswang, ay naramdaman niyang buhay siya. Naramdaman niyang may saysay ang pananahimik. May dahilan ng pag-iisa. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa gabing yun, sa piling ng diwatang walang pangalan, ay nais niyang kalimutan na siya ay mandirigma. Makikita pa ba kita bukas? Tanong niya. Bagamat ang boses niya ay parang takot sa sariling tanong. Hindi tumango ang diwata. Hindi rin umiling. Sa halip, ito'y humakbang palayo. At sa bawat hakbang, tila ang tubig ay nagiging ulap. At ang ulap ay nagiging abo. Unti-unti siyang naglaho sa tanawin habang ang gabi ay muling naging ordinaryo. Naiwan si Ben sa gitna ng ilog, basa, tahimik at naguguluhan. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi rin niya alam kung totoo ba itong nangyari. Ngunit sa kanyang dibdib ay may sugat na hindi galing sa laban. Isa itong sugat ng paghanga, isang sugat ng pagkapighani, at sa unang pagkakataon ay tumibok ang puso ng isang mandirigmang walang hinayaan kailanman na humina ang loob. Isang mainit na araw kahit taglamig, sa gitna ng lumang daang putikan patungong tabing gubat, ay muling nag-cruise ang landas ni Gaspar at Ben matapos ang ilang linggong hindi pagkikita. Matapos ang huling sabay nilang pangangaso sa mga naglipanang aswang sa silangan ng Santa Lucia, ay naging abala na ang bawat isa sa kanya-kanyang pananahimik. Sa paningin ng nakararami ay sila pa rin ang magkatuwang sa laban. Ngunit sa pagitan ng mga patagong gabi at lihim na paglalakad ay may mga bagay na hindi nila nasasabi kahit sa isa't isa. Gaya ng gabi-gabing pagbisita ni Gaspar sa diwatang walang pangalan na sumulpot sa lilim ng mga punong hamugis. Gaya rin ng gabi-gabing pagtawid ni Ben sa ilog kung saan may hinihintay siyang nilalang na tila mas totoo pa kaysa panaginip. At ngayon ay narito sila na parehong may ngiting nagtatago ng kaba. Parehong may bitbit na kwento na handang ilahad, ngunit hindi handang marinig ang kabaligtaran. Sa ilalim ng isang punong dapdap ay naupo silang dalawa. May dalang buko si Gaspar, habang si Ben naman ay may bitbit na natuyong isda. Walang nag-udyok ng pagkikita at tila ipinagtagpo lamang sila ng ihip ng oras. Tahimik sa loob ng ilang minuto, pinagmamasdan ni Gaspar ang mga alitaptap sa paligid habang abala si Ben sa pagliliyab ng maliit na apoy, hanggang sa tuluyan ng hindi napigilan ni Gaspar ang sarili. Ben, may nakilala ako sa kakahuyan. Mabilis na napatingin si Ben, hindi dahil sa pag-aalala, kundi sa pagkabigla na tila siya'y nasapawan sa sarili niyang lihim. Jatat ako rin, sagot niya, at sinabayan ng ngiting hindi maipinta kung kumpiyansa o naguguluhan. Maganda siya, Ben. Tahimik. Hindi ko alam ang pangalan niya pero parang kilala ko siya. Sabay sabi ni Gaspar. Hindi siya nagsasabi ng pangalan? Hindi
Pero ramdam ko'y siya'y higit sa tao. Tumango si Ben. Muling nag-init ang dibdib niya. Parang may sumundot na sundang sa loob ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila pamilyar ang mga salitang binanggit ng kaibigan. Ang pigil niyang lihim ay tila nais nang magpasabog. Sa may ilog ko lang siya lagi nakikita. Nakaupo sa butong puti. Biglang sambit ni Ben. Muling napatingin si Gaspar na tila hindi agad makapaniwala. Ilog? Batong puti? Oo, Gaspar. Doon siya nagpapakita. Mahaba ang buhok at may ilang-ilang sa buhok. Parang ulap ang suot. Hindi agad nagsalita si Gaspar, ngunit ang pagkakalarawan ng kaibigan ay parang salin ng kanyang alaala. Isang larawan na siya lamang ang dapat may hawak, ngunit ngayon tila may isa pang humahawak nito sa kabilang dulo. Nagpatuloy si Ben. Hindi pa rin namamalayan ang pagyuko ng loob ni Gaspar. Hindi ko alam kung anong kapangyarihan meron siya. Pero tuwing kaharap ko siya, parang wala na akong takot. Wala na akong galit. Ganon din ako, Ben. Mahal ko na siya, Ben. Mahinang sambit ni Gaspar, halos pabulong at may bahid ng pagkabahala. Tumigil si Ben, natuyuan ng laway at hindi agad nakapagsalita. Ang sinasabing mahal ni Gaspar ay parang palahaw sa kanyang puso. Parang tinamaan siya ng lintik sa ilalim ng malamig na langit. Hindi niya alam kung anong uunahin, ang pagtatanggol ng kanyang nararamdaman o ang paghahadlang sa isang puwersang hindi nila ganap na nauunawaan. Gaspar, kung sakaling pareho tayo ng nilalang na nakita, anong gagawin natin? Ngunit si Gaspar ay hindi sumagot. Tumayo siya, naglakad papalayo ng kaunti at huminga ng malalim. Sa kanyang loob ay nararamdaman niyang totoo ang duda. Hindi yun nagkataon lamang. Isang diwata, 2 mandirigma, at iisang lugar ng pagtatagpo. Hindi ito simpleng kwento ng pagkahumaling. Isa itong bitag. Ang alaala ng diwata sa kanya. Ang titig nitong malamig ngunit umaanyaya. Ang labi nitong tila may kasamang awit na ngayon ay nagiging dahilan ng pangambang hindi niya inakala. Ganon din si Ben. Tahimik nilang pinagninilayan ang bigat ng kanilang pagkakaibig sa isang nilalang, habang ang apoy sa harapan nila ay sumasayaw sa hangin na parabang nagtatawanan ng mga anino. Sa likod ng kanilang mga mata ay muling nabubuo ang imahe ng diwata. Ang mukha nito, ang ganda, ang katahimikan. Ngunit ngayon ay may halong tanong kung totoo nga ba ito. Ben, may anino siya, pero hindi ko makita sa lupa. Bulalas ni Gaspar pagkatapos ng ilang saglit. Napatitig si Ben. Ako rin, nung huli ko siyang sinundan, ay bigla siyang naglaho. Walang tunog, wala ni anino. Nagkatinginan sila, parehong nanlalamig at parehong may kinilabutan. Hindi nila kailanman itinuro ang salitang gabunan. Hindi nila sinabi ang alinman sa mga hinala na umaalingaw sa kanilang isipan na baka ang nilalang na nagpaparamdam ng pagmamahal ay hindi isang sugo ng liwanag kundi isang sinumpang tagapagsira. Ngunit sa titig ng bawat isa ay alam nila, pareho silang nalinlang, pareho silang humanga sa iisang nilalang at ngayon ay hindi nila alam kung alin ang mas masakit. Ang malamang pareho sila ng iniibig o ang malaman nilang wala sa kanila ang minahal nito. Ang gabi ay unti-unting lumalim. Walang namagitan sa kanilang dalawa kundi apoy at katahimikan. Hindi sila nag-away, hindi sila nagsigawan, ngunit sa pagitan nila ay may lamat ng dahan-dahang lumalawak. Gaspar, kung ano man siya, ay dapat nating alamin. Oo, Ben, pero wag nating isiping masama agad. Baka may dahilan. Tumango si Ben, ngunit sa kanyang puso, ang tiwala ay nauupos na tulad ng apoy sa harapan nila. Walang nagsalita pa. Pareho nilang iniwasan ang sunod na tanong
Pareho silang hindi humiling ng paumanhin. Pareho rin silang may balak balikan ang diwata upang mapatunayan kung sino ba ang totoo, ang nilalang na iniibig nila o ang katotohanang unti-unti nang naglalantad ng mga pangil. Nang gabi ding yun, ay hindi na sila nagtagpo ng hindi inaasahan. Pinagplanuhan nila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay magkaibang landas ang tinahak nila Ben at Gaspar, ngunit iisang layunin ang pinanghawakan nila, ang tuklasin ang katotohanan. Sa kanilang mga puso ay may apoy ng galit, halong takot at halong pagkasugat ng damdaming pinagsaluhan sa katauhan ng iisang diwata. Sa kanilang mga balikat ay pasan ng responsibilidad bilang tagapangalaga ng katahimikan ng nayon. Sa gitna ng gubat ay may isang batong puti sa tabi ng ilog. Dito sila parehong may alaala. Dito rin sila parehong nilapitan, tinitigan at pinangakuan ng kababalaghan ng pag-ibig. 9:00 ng gabi. Si Gaspar ang unang lumitaw mula sa likod ng mga punong yakal. Maingat siyang naglakad, bitbit ang pulang panyo na tanda ng pagkakaibigang nasubok. Tanda rin ng huling pagkakataong maaaring mapaniwala ang nilalang sa kanyang pagkukunwari. Sa ilalim ng malamdam na buwan ay nakatayo siya at hinayaan ang sarili na muling maging mahina. Hindi pa man siya nakakatagal sa pagtayo ay lumamig ang paligid. Naramdaman ni Gaspar ang presensya at lumitaw ang diwata. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat at parang kumikinang. Walang anino sa kanyang paanan. Nakaapak sa damuhan, ngunit ni isang dahon ay hindi gumagalaw. Lumingon ito kay Gaspar at ngumiti. "Gaspar!" Isa yung tinig na parang musika, ngunit ngayong malinaw na ang kanyang isip ay may nararamdaman siyang sira sa kumpas nito. Parang piano na bahagyang sintonado. Hindi siya sumagot. Naglakad ang diwata palapit sa kanya. Animoy walang takot. Inabot ang kanyang pisngi. Sa likod ng mga punong tagilid ay naghihintay si Ben. Hawak niya ang pangil ng isang lumang aswang na napatay nila Gaspar sa hilagang gulod. Nakasaad sa lumang kasulatan na kapag itinutok ang pangil sa isang gabunan ay hindi ito makapagtago sa anyong mapanlinlang. At nang ang diwata ay halos kapwa ni Gaspar sa hininga, ay lumabas si Ben, mabilis at walang ingay. "Tama ng pagbabalat kayo!" Nagulat ang diwata at napaatras, ngunit hindi siya naglaho. "Ben?" Bulong nito na may halong pagtataka, ngunit hindi takot. Naglakad si Ben papalapit at tumigil sa tapat ng kanyang kaibigan. Magkatabi na sila ngayon ni Gaspar, magkasanggang muli, kahit pamuntikan ng magkalaban sa puso. "Kung sino ka man, ngayon ang gabi ng paglalantad," saad ni Gaspar. Itinaas ni Ben ang pangil at itinapat sa dibdib ng diwata. Nang halos magdikit na ang matulis na buto sa kanyang balat, ay isang bagay ang nangyari. Ang kagandahan ng diwata ay nagsimulang mag-albaruto. Ang kanyang buhok ay tila nagsasayaw sa sarili nitong galaw at ang kanyang balat ay unti-unting nawalan ng liwanag. Ang kanyang mga mata, na kaninay kasing liwanag ng buwan, ay naging dilaw at tila may apoy. Sa harap nila, ang diwatang kanilang minahal ay napaluhod at ang kanyang tinig ay naging garalgal. "Hindi kayo dapat nagtagpo!" Tumindig ang hangin. Ang mga punong gubat ay umuga kahit walang bagyo. Sa lupa ay nagsimulang lumitaw ang mga uod. Ang mga kulisap ay nagsitakbo palayo. Ang gabi ay nag-iba ng amoy na mula sa ligaw na bulaklak tungo sa nasusunog na laman. Sa harap nila ay nagsimulang magbalat ang diwata. Unti-unti, ang puting damit ay naging itim na tila balat ng ahas. Ang kanyang balat ay naging kulubot at ang kanyang ngiti na puno ng mga matatalas na ngipin. At tumindig siya. Ngayon ay hindi na siya ang diwata. Siya na si Aninaw. "Ako ang huling gabunan ng lahi ng mga ulalong. Pinakain ninyo ng tiwala ang aking puso at sa bawat halik ninyo, ako'y lumalakas."
Naglakad si Aninaw, humahakbang na parang hindi nakadikit sa lupa. Wala akong kailangang bagay kundi ang kumain ng damdaming inyong inalay. Napatitig si Ben sa kanya, hindi dahil sa takot kundi sa galit. Ginamit mo kami. Ginamit mo ang mga puso namin. Hindi ninyo pinoprotektahan ang inyong puso. Mahal kong Ben, ibinigay ninyo ng buo. Ako'y di nagpumilit. Naglalakad na kayon si Aninaw paikot sa dalawa. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng usok na kulay lila. Ang mga kuko niya ay kasing haba ng mga tinik ng dapdap. Si Gaspar ay tahimik lang. Ngunit sa kanyang kamay ay bitbit ang isang kalasag ng anting na ipinasa sa kanya ng kanyang lolo. Sinasabing kayang protektahan ng kalasag ang sinumang pinipiling patuloy na magmahal kahit nasaktan. Aninaw, kung ganito ang tunay mong anyo, ay bakit kailangan mo pang magkunwari? Saad ni Gaspar. Humalakhak si Aninaw, isang tawa na pumunit sa katahimikan ng kagubatan. Dahil kung kanino ako, ay galit ang langit. Ako'y tinakwil ng liwanag. Ako'y pinili ng gabi. Dito na nagsimulang mangitim ang paligid. Bumukas ang lupa sa tabi nila. Mula sa lilim ng ugat ng punong amugis ay may lumabas na maiitim na kamay, mga nilalang na tinawag ng gabunan. Ngunit handa sina Ben at Gaspar. Si Ben ay naglabas ng asuge mula sa kanyang lalagyan. Iniligay sa paligid at nagsimulang magbaga ang hangin. Si Gaspar naman ay ipinako ang kalasag sa lupa at nagsimulang magdasal ng sinaunang orasyon. Hindi na kami mga binatang nabighani sa iyo, Aninaw. Kami na ngayon ang mga lalaking gigiba sa anino mo. Biglang umatake si Aninaw at sumugod na parang paniki mula sa impyerno. Ang mga kamay niya ay nagsanga ng matutulis na galamay. Ngunit hinarang ni Gaspar ang kalasag habang si Ben ay tumalon pataas at isinaksak ang pangil ng aswang sa balikat ng gabunan. Isang sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Aninaw. Nanginginig ang buong gubat. Nagsitakbo ang mga hayop at ang mga ilog ay tila napatigil. Hindi pa tapos! Sigaw ni Aninaw. Lumaban siya. Itinaas ang kanyang mga galamay at binagsak sa lupa. Nayanig ang langit. Ngunit bago pa siya makagalaw, ay sabay na itinuro ni Gaspar at Ben ang kanilang mga anting at sa isang salitang orasyon ay bumalot ng liwanag ang katawan ni Aninaw. Pumuti ang paligid. Ang gabi ay naging parang araw. Ang mga punong madilim ay nabalot ng dilaw na apoy. At sa gitna ng pagliyab, ang sigaw ni Aninaw ay nawala. Ang kanyang katawan ay nagliyab, unti-unting natunaw sa apoy ng mga pusong nagising sa panlilinlang. Sa wakas ay natigil ang lahat. Nang mawala ang usok, ay muling nagkatinginan sina Ben at Gaspar. Pareho silang hindi nagsalita agad. Parehong sugatan at hindi lang sa balat kundi sa loob. Parehong iniwan ng nilalang ang kanilang pinaniwalaan. Ben, hindi kita kalaban. Mahina ang tinig ni Gaspar. Tumango si Ben, may luha sa kanyang mata. Ngunit hindi dahil sa pagkatalo, kundi sa katotohanang may mga sugat na kailanman ay hindi na muling matatahi ng orasyon. Hindi mo rin ako kaaway, Gaspar. Pareho tayong ginamit. Pero tayong dalawa, tayong tumapos sa kanya. Tumalikod sila. Sabay, walang lingunan. Dahil sa gabing yon, natapos ang anino ng pag-ibig na hindi sa kanila. Tahimik ang baryo nang bumalik sina Gaspar at Ben. Halos walang katao-tao sa mga daan at tila nananahimik ang buong paligid sa takot na baka may naiwan pang anino ng madilim na gabi. Para sa dalawa ay tapos na ang lahat na natalo na si Aninaw, ang gabunang nagkunwaring diwata. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay isang manipis at itim na anino ang nanatiling nakapulupot sa isang punong kahoy malapit sa pinangyarihan ng kanilang sagupaan.
Dito nagsimulang muli ang anino ng panganib. Makalipas ang ilang araw ay isang ama ang nagmamadaling lumapit kay Gaspar habang siya ay nasa paanan ng bundok. Muling nangangalaga ng halamang gamot. Ang anak nito ay isang batang lalaki na bigla na lamang nilagnat ng mataas, namutla at nawalan ng ulirat. Dinala ito ng ama sa lahat ng albularyo, doktor at kahit ang kura ng simbahan, ngunit wala ni isa ang nakatukoy sa sakit nito. Lumuhod ang ama sa harap ni Gaspar. "Pakiusap! Tulungan niyo po ang anak ko! Sabi nila kailangan may kakayahan." Hindi agad nagsalita si Gaspar. Tiningnan niya ang bata. Maputla ang balat, malamig ang katawan, at tila may mga mapupusyaw na guhit na gumagapang sa braso nito na parang ugat ng usok. Mabilis niyang inayayahan si Ben at nagtungo sila sa isang mas pribadong lugar upang siyasatin ng bata. Dito ginamit ni Gaspar ang kanyang mutya at mga dasal upang subukang tuklasin ang pinagmulan ng karamdaman. Sa pagdampi ng kanyang palad sa noo ng bata ay napapikit siya at isang larawang di inaasahan ang bumungad sa kanyang diwa. Isang pamilyar na anyo na tila nagmumula sa lupa na puno ng usok at tinig na pabulong. Napadilat si Gaspar at malamig ang pawis sa kanyang sentido. Hindi ito karaniwang sakit. Ito'y sumpa. Isa itong sakit na iniluwal ng kalikasan, ng kasukalan mismo. Bulong ni Gaspar. "Papaanong?" tanong ni Ben, ngunit hindi na niya itinuloy. Pareho nilang alam na may kinalaman ito sa nakaraan nilang laban. Napagpasyahan nilang magtungo sa kabundukan sa pinagmumulan ng enerhiya ng kalikasan. Doon, sa itaas ng gubat, ay nakatira ang isang matandang kilala lamang bilang Kabuloy. Isang tagapag-ingat ng sinaunang kaalaman at bihirang nakikita ng sinuman. Matagal ang kanilang paglalakad. Nilampasan nila ang bangin, umaalon na dagat ng ulap, at masukal na bahagi ng kagubatan kung saan ang liwanag ay tilang nagdadalawang isip kung papasukin. Hanggang sa wakas, natagpuan nila ang isang kubong yari sa lumang kahoy at mga talahib. Lumabas mula sa dilim ng loob ng kubo ang isang matandang lalaki. Payat ito, balbas sarado, at ang mga matay parang butas ng gabi. "Tinitingnan ko lang kayo mula pa kanina." Saad ni Kabuloy na marahan ang tinig. Tumango si Gaspar. "Tulungan niyo po kami. May batang nangangailangan ng mutya ng kasukalan." Napangiti ang matanda, hindi sa kasiyahan, kundi sa isang anyong mapait at puno ng pag-aalala. "Ang mutya ng kalikasan ay matagal nang nawawala. Pero kamakailan lang ay naramdaman kong muli ang kanyang presensya." "Nasaan siya?" tanong ni Ben na nakatayo sa likod ni Gaspar. Tumigil sa paglalakad si Kabuloy. "Narito siya, ngunit hindi bilang isang mutya ng liwanag. Siya isa ng aninong sumisipsip ng lakas ng kagubatan." "Aninaw? Imposible. Pinuksan na namin siya." "Hindi namamatay ang isang mutyang isinilang ng lupa, lalo na kung siya'y naging bahagi ng kalikasan. Si Aninaw, ang gabunan yon ay isa ring mutya ng kasukalan, ngunit kinaradkad siya ng dilim, at ngayon ay hindi niyo na siya basta-basta matatagpuan." Nagkatinginan sina Gaspar at Ben. Wari sumabog ang katahimikan ng kabundukan sa bigat ng revelasyong yun. Paano siya naging ganito?" tanong ni Gaspar. "Sa bawat mutya ay may balanse. Kapag ang liwanag ay nilamon ng kasinungalingan, galit at pagkamuhi, ang dating tagapagpagaling ay nagiging tagapagdala ng sakit. Si Aninaw ay minsang naglingkod sa kalikasan, ngunit nagbago siya nang mapasama sa mundo ng gabi. At Anino,
Paliwanag ng ermitanyo. Hindi ba't nilabanan na namin siya? Ang nilabanan niyo ay ang kanyang katawang nilukob ng galit. Ngunit ang kanyang diwa, ang mismong butil ng kanyang kapangyarihan ay naiwan sa kasukalan. Isa yung piraso ng anino na ngayon ay muling nabubuhay. Tumigil ang ermitanyo at tiningnan si Gaspar. Kung gusto mong pagalingin ang bata, ay kailangan mong muling hanapin si Aninaw. Hindi upang siya'y pasukuin, kundi upang pakiusapan ng mutya sa kanyang kaibuturan. Isa lamang siyang aninong puno ng galit ngayon. Ngunit kung ibabalik ang kanyang puso sa liwanag, babalik din ang mutya. Sabat ni Ben. Ngunit paano namin siya mahahanap? Hindi namin alam kung saan nagsimula ang anino. Tanong ni Gaspar. Sa ilalim ng pinakamatandang puno ng kawayan, sa pagitan ng liwanag ng buwan at ingay ng kuliglig, doon siya humihinga. Bulong ni Kabuloy. Sa pag-uwi nila sa bundok, ay mas tahimik si Gaspar kaysa dati. Ang isip niya ay puno ng tanong, ngunit ang puso niya ay buo sa paniniwala na may natitira pa ring liwanag sa loob ng dilim. At kung kailangan pasukin nila ang puso ng kasukalan upang hanapin si Aninaw, ay gagawin nila ito. Hindi lamang para sa batang may sakit, kundi para sa kalikasan mismo. Matapos ang mga tagubiling na tanggap mula kay Kabuloy, ay muling naglakad sina Gaspar at Ben patungo sa pusod ng kasukalan. Alam nilang ang kanilang hakbang ay hindi patungo sa pagkikipagkasundo, kundi isang paglalakbay sa kailaliman ng isang dating nilalang ng liwanag na ngayoy nilamon ng dilim. Dinala sila ng kanilang landas sa isang lugar na hindi pa nila nararating. Isang kawayanan na tila walang simula o wakas. Ang mga tangkay ng kawayan ay makakapal, siksik at pilit na hinaharangan ng sinag ng buwan. Sa tuwing may ihip ng hangin, tila may mga boses na humuhuni mula sa siwang ng mga dahon. Isang bansag ng panibagong gabi, isang paalala ng panganib na kanilang sinusugod. Tahimik ang dalawa habang dahan-dahang inilalagay ni Gaspar ang mga anting-anting sa paligid. May mga basag na salamin, mga dahong pinatuyo sa araw ng bagong buwan at itim na asin na pinulbos mula sa dagat sa ilalim ng gabing walang bituin. Nang maisaayos na ang lahat ay tumango si Gaspar kay Ben. Handa ka na ba, Ben? Saglit na katahimikan. Kung ito lang ang paraan, Gaspar, handa ako. Bahagyang pinikit ni Gaspar ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal. Isang panalangin sa wikang matagal nang hindi naririnig ng kabundukan. Sa kanyang tinig ay may panginginig, hindi ng takot kundi ng kabigatan. Sa bawat salita ay tila may gumagalaw sa hangin. Lumalamig ito, lumapot at dumilim palalo ang paligid. Lumapit si Ben sa gitna ng pabilog na bitag. Ang kanyang mukha'y walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga kamooy mahigpit na nakasara. Aninaw! Dinggin mo kami! Narito kami upang makipagkasundo! Sigaw ni Gaspar sa dilim. Isinakripisyo ko ang sarili ko. Sasama ako sa iyo. Iwan mo na ang mga bata. Bitawan mo ang mutya! Saad naman ni Ben. Walang ilang sandali dumaluyong ang hangin at sumabog ang katahimikan. Mula sa gilid ng kawayanan ay isang anyong di may pinta ang lumitaw. Mabilis, parang ulap ng usok at galit. Dahan-dahang naging tiyak ang hugis at isang nilalang na may mahahabang mga kuko. Balat na tila binatak at binutas ng apoy at mga matang mapupula na parang sinag ng hating gabi. Si Aninaw. Ngunit hindi na siya ang diwata ng dati. Ang kanyang anyo ngayon ay parang sining ng puot ng baluktot, sunog at uhaw sa paghihiganti. Ang buhok niya ay parang mga dahong nasunog at sa bawat galaw niya ay may bakas ng panlilinlang na parang nilalang na pinaglihi
sa kasinungalingan. Ben, tapat ka ba? Anas ni Aninaw sabay lapit. Tumango si Ben kahit nanginginig na ang tuhod. Handa na akong sumama, tugon niya. Umusad si Aninaw at sumulyap kay Gaspar. Sa wakas ay naiintindihan niyo rin. Ngunit isang pagkakamali. Mula sa likuran ay mabilis na hinugot ni Gaspar ang isang patpat na may ukit ng araw at buwan. Isang sinaunang anting-anting na naglalaman ng puwersang pambuong kalikasan. Itinaas niya ito at isang liwanag ang pumuslit. Napatigil si Aninaw. Nilinlang mo ako. Isa itong pagkakamali. Isang alingaw-ngaw ng galit ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Nagliyab ang kanyang paligid sa itim na usok. Nabiyak ang mga kawayan at ang mga hayop sa paligid ay nagtatakbo sa takot. Ang lupa'y tila nagkulay abo at ang hangin ay naging matulis na parang mga kutsilyo. Naglatag si Gaspar ng depensa gamit ang kanyang anting-anting. Pumikit siya at umusal ng dasal. Isang bilog ng liwanag ang bumalot sa kanila ni Ben, ngunit hindi sapat upang itaboy si Aninaw. Sumugod ang gabunan. Isang iglap lang ay nakalapit na siya kay Ben, ngunit mabilis itong tinapik ni Gaspar sa gilid. Lumayo ka, Ben! Hindi na kayo makakaalis pa. Kayo ang sanhi ng aking galit. Kayo ang bungaon sa akin sa dilim. Sigaw ni Aninaw. Isang bagsik ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Isang bugso ng itim na apoy. Napaurong si Gaspar at napaluhod si Ben. Punit-punit na ang kanilang depensa. Humugot si Gaspar ng isang maliit na banga. Ito na lang ang natitirang panangga. Binato na ito sa paanan ni Aninaw. Pumutok ito sa ere at mula rito'y lumabas ang liwanag ng sinaunang mutya. Isang alab ng kasukalan na bumalot sa paligid. Napahiyaw si Aninaw. Sa isang iglap ay bumalik ang bahagi ng kanyang dating anyo. Isang nilalang na may pusong diwata, ngunit hindi ito tumagal. Muling lumabo ang kanyang anyo at ang aninong bahagi ay lalong sumidi. Kaya ko nang kontrolin ang lahat. Hindi ko na kailangang bumalik sa liwanag. Muling nagbanggaan ang puwersa ng anting-anting at ng gabunan. Ang kawayanan ay naging entablado ng matinding alitan. Sa bawat galaw ni Aninaw ay may kasamang sigwa. Sa bawat panalangin ni Gaspar ay may liwanag na lumalaban. Ben, kailangan nating magtulungan! Sigaw ni Gaspar. Tumango si Ben. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang sinaunang tala ng gabunan. Isang piraso ng balat ng punong may marka ng diwata. Itinaas niya ito, sabay usal ng panalangin na itinuro ni Kabuloy. Pumaimbulog ang papel sa ere at pumulupot sa katawan ni Aninaw. Umangat ang gabunan sa hangin at nanginginig. Sumisigaw. Kayong dalawa, hindi niyo ako mapupuksa. Ayaw ka naming puksain. Gusto ko naming iligtas. Saad ni Gaspar. Isang iglap ng katahimikan, ngunit hindi pa sapat. Nagumapaw ang enerhiya mula sa puso ng kawayanan. Tumama ito sa lugar ng sagupaan at isang dambuhalang puwersa ang sumabog. Naghiwalay sa tatlo. Binuwag ang mga kawayan at tinapon si Gaspar at Ben sa magkaibang direksyon. Nagpatuloy ang bangis ng sagupaan. Sa kabila ng pagkakahagis nila mula sa gitna ng kawayanan, ay muling tumindig sina Gaspar at Ben. Sugatan, ngunit hindi sumusuko. Sa kanilang paligid, ang mga kawayan ay nabali. Ang lupay na nilimahid sa abo at ang hangin at amoy na nasunog sa damo at dugo ng espiritu. Ang gabi tila lalong lumalim at ang buwan ay bahagyang natatakpan ng maitim na ulap. Animoy ayaw maging saksi sa kasamaan na iniluwal ng dating mutya. Si Aninaw ay nasa gitna, nakalutang sa ere at ang mga matang nagliliyab sa kulay kahel, habang ang kanyang buhok ay umuugong sa paligid na parang alon ng galit.
Hindi na siya ang diwatang sinag ng kapayapaan, kundi isang aninong puno ng puot. Bumalot sa kanya ang panunumbat ng mga panahong nilimot siya ng kasangkatauhan. Ngunit sa ilalim ng itim niyang anyo ay alam nila Ben at Gaspar na naroon pa rin ang mutya ng kasukalan. Dahan-dahang lumapit si Gaspar. Hawak sa kanang kamay ang anting-anting ng dalawang liwanag. Isang ukit ng araw at buwan na pinagsama sa isang bilog na yari sa pilak ng mga taga-Kabunian. Nakayuko siya habang naglalakad at inuusal ang sinaunang panalangin sa wikang pinigilang makalimutan ng panahon. Sa kaliwa naman ay si Ben, tahimik ngunit buo ang loob. Sa kanyang mga palad ay itim na abo mula sa sinaunang punong Malakatmon na ayon kay Kabuloy ay kayang gisingin ang ala-ala ng isang nilalang sa pinakaubod ng kanyang puso. Habang papalapit sila, ay bumilis ang pag-ikot ng hangin sa paligid ni Aninaw. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang ungol na hindi na makatao, isang halo ng iyak, huni at sigaw na tumatagos sa utak. Napaluhod si Ben. Nayanig si Gaspar, ngunit hindi sila umurong. Isang liwanag ang biglang sumiklab mula sa kamay ni Gaspar. Pinagsama niya ang dalawang anting-anting. Inusal ang huling bahagi ng dasal. Patahimikin ang sigaw ng nakaraan. Balikan ang sinapupunan ng gubat. Aninaw, dinggin mo kami! Sa unang pagkakataon ay natigil sa paggalaw ang katawan ng gabunan. Umangat siya sa ere na tila nahulog sa isang trapikong hindi niya naunawaan. Sa pagkakataong yun, lumapit si Ben at itinapal sa kanyang dibdib ang abo ng Malakatmon. Alalahanin mo kung sino ka. Bulong ni Ben. Ben, ako'y wala na. Anas ni Aninaw, ngunit may pag-alinlangan. Hindi ka nawala. Naliligaw ka lang. Nagliwanag ang abo sa kanyang palad. Isang alingaw-ngaw ng mga boses ang nagbalik. Tinig ng mga hayop, huni ng mga ibon, kaluskos ng mga insekto at pagaspas ng hangin sa dahon. Ang mga ito'y hindi pa naginip kundi mga alaala. Alaala ng kagubatang iniingatan niya noon bilang mutya. Muling kumislap ang anting-anting ni Gaspar. Mula rito ay sumambulat ang mga anyo ng mga halaman, punong nilapastangan at ilog na tinabunan ng dumi. Sa gitna nito ay si Aninaw. Nakikita niya ang sarili niyang umiiyak, pilit na ipinaglalaban ng kalikasan, hanggang sa siya'y hindi na marinig. Doon nagsimula ang kanyang galit. Doon siya naging gabunan. Hindi ikaw ang galit. Yung sakit ang bumalot sa'yo at hindi mo na siya kailangan. Saad ni Gaspar. Lumuhod si Ben at inilagay ang dalawang kamay sa lupa. Mula sa kanyang palad ay gumapang ang liwanag. Isang liwanag na kulay berde at dahan-dahang bumalot sa lupa. Pataas sa mga ugat ng mga natumbang kawayan hanggang umabot sa kinatatayuan ni Aninaw. Ang liwanag ay tila himig ng panibagong simula. Tumili si Aninaw, isang sigaw ng pagkakagising. Unti-unting nalusaw ang itim sa kanyang balat. Naglaho ang nagbabagang mata. Ang apoy na bumabalot sa kanyang buhok ay unti-unting nagiging sinag ng buwan. Ang kanyang katawan na dati hubog ng puot ay muling naging hugis ng diwata na payapa, ngunit makapangyarihan. Napaluhod si Aninaw. Sa kanyang harapan ay naroon si Ben at si Gaspar, kapwa hapis ngunit buo. Nandito pa rin kayo, sa kabila ng lahat. Mahinang wika ni Aninaw, nangingilid ang luha. Tumango si Ben. Dahil ikaw pa rin ang mutya ng kasukalan. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Dahan-dahang bumalik ang mga hayop sa paligid. Muling bumukas sa mga bulaklak. Muling narinig ang huni ng mga kuliglig na parang nagsasaya. Ang gabi, na kanina'y tila walang hanggan, ay nagsimulang magliwanag. Ang ulap ay humawi at ang buwan ay buong-buo na. Tila nagmamasid mula sa langit. Si Aninaw ay lumapit kay Gaspar, saka tumingin sa mga anting-anting sa kanyang mga palad.
Hindi na ako nag-iisa. Kayo ang nagpaalala sa akin sa kung sino ako. At sa inyo, ako'y muling babangon. Panahon na rin para ikaw ang pagaling sa kasukalan, saad ni Gaspar. Hinawakan ni Aninaw ang lupa. Mula sa kanyang palad ay pumulandit ang berde at gininto ang liwanag. Ito'y gumapang sa mga basag na kawayan, sa natuyong halaman, sa mga bato't ugat na tila nawalan ng sigla. Sa bawat pulso ng liwanag, ang paligid ay muling nabubuhay. Ang mga tuyong dahon ay naging bagong usbong at ang mga ugat na mga punong nahulog ay muling lumalim sa lupa. Sa gitna ng kawayanan ay nabuo ang isang liwasan, tahimik, sagrado. Dito silang tatlo ay tumayo sa gitna. Salamat. Mahina ngunit totoo ang tinig ni Aninaw. Hindi na sumagot si Ben, hindi na rin si Gaspar. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang hangin ay nagbago na ng direksyon. Ang gabi ay nagbigay daan sa liwanag at ang gabunan ay wala na. Muli na nagbabalik ang mutya ng kasukalan. Sa ilalim ng muling nanumbalik na liwanag ng buwan, ay dinala ni Ben at Gaspar si Aninaw sa bahaging gilid ng kagubatan kung saan naghihintay ang batang may malubhang karamdaman. Anak ng isang matandang mangingisda, tahimik na nakahiga sa banig na gawa sa buri at hinihintay ang milagro na kaitagal nilang ipinagdasal. Hindi na nagsalita si Aninaw, hindi na kailangan. Lumapit siya sa tabi ng bata at dahan-dahang ipinatong ang kanyang palad sa noo nito. Mula sa kanyang mga daliri ay lumabas ang liwanag na kulay ginto na may sinag na tila hininga ng kagubatan. Ang liwanag ay lumusot sa balat ng bata, pumasok sa kanyang mga ugat at unti-unting binura ang panghihina na bumabalot sa katawan nito. Sa bawat sandali ay tila unti-unting nabubuo ang lakas. Nag-init ang katawan ng bata, ngunit hindi ito lagnat. Ito'y apoy ng pagbabalik ng buhay na muling isinilang. Pagkalipas ng ilang saglit, ay dahan-dahang dumilit ang bata. Ang mga mata nitong malalim at puno ng pagod ay napalitan ng liwanag at sigla. Huminga ito ng malalim at parang unang beses nitong naranasan ang tunay na hangin. Muling tumibok ang puso nito sa tamang ritmo, parang kasama sa saliw ng hangin ng kagubatan. Tahimik lamang si Aninaw, nakaluhod at nakatingin sa batang ngayon ay muling buhay. Lumingon siya kina Ben at Gaspar, may luha sa mata, ngunit may ngiti sa labi. Isang ngiting kay tagal niyang ikinubli sa likod ng galit at dilim. Muling nahanap ng kanyang puso ang kapayapaan. Salamat. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo. Tumingin si Gaspar sa dalaga at kay Ben. Sa tagpong yon ay nagtama ang paningin ni Aninaw at Ben. Wala silang nasabi. Ngunit sa katahimikan ay may damdaming lumilitaw. Isang damdaming hindi kayang itago sa mga galaw ng mata. Sa mga panahong tila tumigil para bigyang daan ang isang pusong gustong huminga. Tahimik na lumayo si Gaspar. Sa ilalim ng punong nara ay tinawag niya si Ben. Doon sila nag-usap sa piling ng katahimikan ng gabi habang ang mga dahon ay marahang gumagalaw sa ihip ng hangin. Alam kong may damdamin ka para sa kanya at alam kong siya'y hindi na ang nilalang na minsang naging panganib. Siya'y muli nang nabuhay. Saad ni Gaspar, mababa ang tinig. Tahimik naman si Ben. Matagal ko na itinago ang damdamin ko para kay Aninaw. Ngunit ngayong nakita ko kayong dalawa, batid kong hindi sa akin itinakda ang kanyang puso. Kaya Ben, sa iyo ko na pinagkakatiwala ang paglingap sa kanya. Pagpapatuloy ni Gaspar. Lumingon si Ben at walang salita. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Humakbang siya palapit kay Aninaw. Pagdating niya sa tabi nito, ay ilang sandali siyang nanahimik. Tila hinahaplos ng oras ang bawat segundo. At sa wakas ay nagsalita siya, mababa at marahan. Aninaw, hindi ko na kaya pang itago. Ako'y nahuhulog na sayo. Si Aninaw ay napatingin at marahang tinakpan ng bibig.
Ngunit sa kanyang mga mata ay hindi pagtanggi kundi pag-amin. Hindi niya sinusubukang itanggi ang katotohanan. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit at humawak sa kamay ni Ben. Kung gayon, tayong dalawa ay pareho pala lang nilalaman ng puso. Sa di kalayuan ay tahimik na lumakad palayo si Gaspar, mag-isa sa landas ng kawayanan. Hindi siya malungkot. Sa halip ay dama niya ang ginhawa ng isang damdaming na ilaya at ang pag-ibig na sa wakas ay nagtagpo. Sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, ay nagsimulang tumubo ang isang bagong kabanata. Isa na hindi puno ng galit, kundi ng pag-ibig, paghilom at pag-asa. Pagkaraan ng maraming pagsubok at panganib, ay tuluyan nang naging payapa ang pamumuhay ni Ben at Aninaw sa piling ng tahimik na kabundukan, kung saan ang simoy ng hangin ay may halimuyak ng banahaw at ang ulap ay yumayakap sa tuktok ng mga puno. Doon nila itinayo ang kanilang tahanan. Hindi man marangya, ito'y hitik sa pagmamahalan, isang silong na inanyuan ng pangunawa, pagtanggap at paghilom ng sugatang nakaraan. Nagpakasal si Ben at Aninaw sa simpleng seremonya sa ilalim ng punong nara, ang punong saksi sa kanilang unang pagtatagpo. Walang mga mamahaling kasuotan, tanging pag-ibig lamang ang naging alay sa isa't isa. Ang kanilang sumpaan ay hindi lang para sa isa't isa, kundi para na rin sa kagubatang minsang nasaksihan ang dilim ng isang nilalang na ngayoy nakatagpo ng liwanag. Samantala, si Gaspar ay nanatiling tagapangalaga ng kasukalan na naglalakbay upang maghilom ng may sugat, upang muling pagtibayin ang ugnayan ng tao sa kalikasan at upang bantayan ang kapayapaang minsang nilamon ng kasinungalingan at kasamaan. At sa bawat yapak ni Gaspar sa kagubatan ay dala niya ang alaala ng mga laban, ng mga pagkakaibigan at ng pag-ibig na kanyang piniling iwan upang hayaang lumaya. Sa kwentong ito ay matututunan natin na ang tunay na lakas ay hindi laging nasusukat sa panalo sa labanan, kundi sa kakayahang tumanggap, magparaya at magmahal ng wagas. At ang kagubatan na minsang naging tagpuan ng dilim at liwanag ay ngayon naging kanlungan ng pag-asa. Patunay na kahit ang gabunan ay maaaring maging mutya, basta't may nagmamahal at nagtitiwala ng wagas. Wakas.